Nung unang lumabas yung Mitsubishi Expander, ako personally, pagka nakikita kong dumadaan sa harapan ko, napapalingon talaga ako. Sino sa inyo ang hindi napapalingon sa magandang design nitong unit na to? Mismo ngayong buwan na to, naglabas ang Mitsubishi ng bagong design ng Mitsubishi Expander. Yan ngayon ang titingnan natin. Iikutan natin yung unit na yan, exterior design at interior design. Sasamahan tayo ng kaibigan natin dito sa Freeway Baliwag. Ito si kaibigan Janseb Galvez. Bali ako nga pala mga kaibigan, si Seb Galvez. So sa Freeway Baliwag tayo. Ito yung number ko, 0975-018-9770. So kung may mga gusto kayong itanong or mga inquiries, yan, pwede nyo akong kontakin dyan. Reminder lang, huwag nyong kakalimutang mag-follow dito sa ating Facebook page kung dito kayo nanonood. At kung nanonood naman kayo dito sa ating YouTube channel, huwag nyong kakalimutang mag-follow. So pwede kayong mag-comment dyan para pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na gusto nyong malaman. Okay, simulan na natin. Okay. Ano nga ba tong unit na to? 2022 model o 2023 model? Okay. So, bali yung unit natin na naka-display dito, which is yung nga gagawin natin video, is 2023 Expander na. So, this variant is GLS variant. So, meron tayong GLX manual, automatic, and GLS automatic. So, bali yung may push start entry natin is yung GLS only. For GLX, hindi siya hindi siya yung may smart entry button. Top of the line, yun yung may push button. Okay. Actually, ang pinaka top of the line talaga natin for Expander is yung Expander Cross. Pero for etong display natin, GLS automatic. Doon ba sa Expander Cross, meron din pagbabago? For Expander Cross, parang minor enhancement lang. Yung interior niya na combination ng black and brown. So ano na siya, black and navy blue na. Okay. So tingnan natin yung front fascia. Yung dati, ang itsura niyan ay yun nga, tawag dito dynamic front fascia, no? Dito naman ngayon, ano ba yung mga dito? Actually, pa rin naman siya, dynamic shield design pa rin siya. Kumbaga, ang makikita nyo lang is new design talaga for Expander. So, for 2023 model, lahat na ng Expander is ganito na yung itsura natin. Nagbago yung design, totally. Actually, yung iba DRL or positioning lamp kasi yung tawag natin dito. Pero ito with DRL talaga. Then, ito yung isa sa bago na rin, di ba? So, isa sa mga changes ni GLS for Expander is yung T-shape niya na headlight. Ayun, T-shape na siya. So, T-shape siya. So, pagka naka-on yan, T-shape talaga siya. Tapos, kung mapapansin nyo din, is meron tayong tatlong projector dito. So, ano nga ba yung projector na yan? So, bali yung headlight natin is ito yung iilaw yung dalawa. Ito, headlight. Yung natin. So, pag nag-high tayo, ito yun. Ito naman. Yung pangatlo, sir. Okay. Yan. Yung turn signal light, sir, nandito siya. Kasabay siya dito. So, habang nakailaw siya, siguro, positioning lamp white. Ito is meron siyang dito yung turn pwede ba signal natin light. hiramin yung susi? Sige, sir. Pakita natin mamaya. Pakita natin. Okay. Mamaya, tingnan natin mga kaibigan. Pakita natin, sir, mamaya. Dito naman, ayan, may fog lamp. So, yung typical pa rin yung from previous Expander natin, nandito pa rin yung fog lamp natin. So, ang ano lang natin, before kasi yung GLX, walang fog lamp. Ayun. So, ngayon, all variants natin, may fog lamp na. Okay. Dati, parang medyo nakalubog, Tsaka lang siya, square, parang more on square lang siya, di ba? So, ngayon, yun yung pinaka-highlight niya, T-shape na siya. For GLS natin before, so, kumbaga medyo na-highlight natin yung changes, Before kasi siya, hindi siya glossy black. Okay. Siya, chrome. For GLS. So ngayon, glossy black na rin siya. Then, yung logo natin. Das ito, new grill design na siya. New grill design. Pero honeycomb pa rin, Okay. Tapos dito sa ibaba, pakita mo nga. Yan, para makita lang nila. Okay. Dito sa side na to, pakita natin. Ayan. So, malaking changes talaga, Dynamic dynamic shield front fascia pa rin yung design niya. Okay. Pakita mo muna yung windshield para makita ng mga manonood. Ito yung kanyang wiper. Ang mapapansin talaga dito is 17-inch na yung size natin. So from 16, 17 na siya. Kaya mapapansin nyo, mas mataas na siya compared dun sa previous na Expander. Ayun, nabanggit mo na yung taas. Ano naman yung ground clearance niya from previous? So sa ground clearance, 225 mm ito ang pinakamataas. Kung hindi ako nagkakamali, kasing taas na siya ng Montero, Pero ito is classified pa rin siya as MPV pa rin. Kaya lang, kumbaga, sa style niya, sa taas niya, then sa looks niya rin,
medyo parang pansin mo parang SUV na rin siya. SUV, ang taas. Pwede. Mataas siya. Actually, alam ko siya ang pinakamataas for this category. For this category. Pumapantay na siya doon talaga sa mga matataas na SUV, mga kaibigan. Saktong-sakto, tamang-tama sa Pilipinas dahil maraming area na bumabaha. Ano yung brake niya sa front and sa rear? Yung sa brake natin is ventilated din sa harap, then yung sa likod is drum. Drum brake. Ganun ba rin ba yung dati? Ganun din. Okay. Pero yun nga, ang talaga naging highlight dito is mas malaki na siya, 17. Then dun sa natin, suspension is McPherson strut, tapos sa likod. Torsion beam? Torsion beam. Ayan, torsion beam. So, parang pangkaraniwan sa mga kotse. Huwag kayong lalayo dahil pagte-test drive tayo Test drive natin yan mamaya. Okay? Okay. Sige, sir, i-guide mo pa kami. Okay. So, dito, yung sinabi ko nga kanina, for GLS, meron tayong push start button or smart entry button. So, ayun nga, basta malapit sa isusi, pwede kang mag-entry sa sasakyan mo, gamit lang yung button na to. Palagay ko, sir, hiramin mo na yung susi. Ako nila natin. Okay, mga kaibigan, ito na, hiniram na ni paring Seb yung susi natin. Pakita ko muna sa inyo. So, ito yung regular or typical na susi ng expander. Almost the same din sa susi ng ibang mga units. So, ganun, meron siyang lock and unlock button. Okay, so dalawa lang siya. At meron din siyang external na susi dito. In case halimbawa na pumalya yung battery nito. The same pa rin dun sa functions ng ibang mga push start button ng mga units. Okay, sir, ipaki-ano sa atin, paki-demo. Okay. So, yun yung sinabi ko kanina. So, yung gamit ng smart entry natin, so as long as yung susi nasa iyo, pwede tayong mag-unlock and unlock dito sa loob. Ayun, nakita mo yung ano? So, pagka nilock pala, nag-auto-retract, no? Galing. Retract na siya. Okay. Saka ang ganda ng parang bago din yung design ng side mirror, tama ba? Ayan, ang ganda dahil ito, chrome na siya. Tapos ito yung repeater. Pakita nga yung pakipindot mo nga, sir. Tingnan natin yung ilaw. Ayun, so kulay dilaw siya, mga kaibigan. Ganda. Patingnan mo sa ilalim. Ayun, tapos ito nga yung design dito. Ayun, sige. Tuloy mo, sir. Ayun, Paring Seb pala. So, medyo singit ko na rin. So, usually kasi nagiging question din ng mga customer is, what if malapit ka sa susi tapos possible ba mag-open doon sa kabilang side? So, for safety, hindi po siya mag-open sa kabilang side kung yung susi po is nandito sa side driver niyan. side. So, hindi siya kahit for safety. Pindutin doon, na halimbawa may pindutan din ba ron? may gustong Pakita pumasok, natin mamaya. hindi rin siya mag-open as long as yung susi nandito sa side ko. Okay, for safety purposes. So, yung molding dito ay chrome. Chrome na rin. Okay, So, tapos, diretso yan. diretso hanggang dun sa dulo. Tapos dito nga sa ilalim, meron siyang tawag dito cover, no? Ano ba, side skirt ba to or ayan, parang side skirt siya dahil nakatabing na yung mismong mga parang bakal dito sa ilalim. Actually, hindi naman siya side skirt, pero parang additional design garnish, siguro. no? Garnish siya. Tapos dito naman tayo sa sa gilid. Ayan. So ganun din, yan nakita natin ito, pakita mo drum brake siya. Focus mo rin eh. Ayan, drum brake siya. Yun, addition, two-tone alloy din yung natin, yung pinaka-rim. Ayan, no? Ganda. Para siyang tawag dito, yung machine cut. Pero parang hindi naman. No? Ano lang siya, painted siya. 17-inch two-tone alloy. Painted siya. Okay. Yung fuel nito, baka makalimutan natin, gasoline siya. Yes, gasoline engine po ang expander natin. So, lahat ng variant po is gasoline. Wala po tayong diesel variant. Kaya marami kasi nagtatanong, meron bang gas, meron bang diesel? Ayan, ninuulit namin pagka ganitong klaseng unit. Wala po. Yun. So, para ma-cut na rin yung question, lahat po na expander natin is gasoline. Gas. Wala tayong diesel. Yung fuel na capacity nito, ilan? Is 45 liters po ang capacity. Medyo malayo na yung mararating natin, mga kaibigan. Ano? So, ayan na. Lumabas kami, mga kaibigan, para mas maliwanag nating makita yung likod dahil doon sa showroom, medyo against the light. Okay, ikot mo. So, dito makikita natin, mga kaibigan, bagong-bago na rin yung itsura talaga. Doon sa previous na model, mga kaibigan, kung mapapansin niyo, yung pinaka tail lights niya, no? Bago na. Ano Actually, bang design ngayon yan? Yung sa front natin, T-shape, then ano pa rin siya dito? Kumbaga, synchronize pa rin yung design ng ilaw niya dito. So, T-shape pa rin yan. T-shape pa rin. Nice, ganda oh. Tingnan natin nga yung ilaw. Pwede ko bang maano yung susi? Sige sir, i-ano mo nga yung susi. Tingnan natin pa kung ano yung itsura. Ayan, ganda oh. So LED siya. LED sir. Turning light ba to? Yan, pakita nga rin natin. Ayun, turn light.
Turn signal light. Nice. Tapos meron na siyang spoiler. LED rin ba tong ano niya? Yung stoplight niya dito. LED rin ano? LED rin. Ayan. Tapos meron siyang shark fin antenna. Taas mo para makita niya. Nakakita nila, okay? So, ano pa ba ang bago dito, pare? So, bali yung inya, ang talagang main ano dito is new design talaga. New design talaga. Tapos Okay. yung from, dati kasi hindi naman siya LED eh. So, LED na yung taillight So, natin. bagong-bago yung design niya, parang nakatulis. Yun pala yung isang napansin ko, yung mga tulis niya, no, yung parang mga nakaumbok. Parang na ganun. may mga Mas marami curved siya. design siya, no? Marami siyang kanto. Unlike yung before, parang flat siya. Oo. So, ito parang medyo may muscle na siya. May muscle talaga. Yung parang, basta, kakaiba yung design. Tapos dito, ito, yung reflector dito, merong ilaw daw. Hindi sir, bali reflector lang siya. Wala Ayun. siyang ilaw. Tapos dito, ayun, meron siyang backup camera, mga kaibigan. Siyempre, hindi mawawala yan for safety. So, Pag nagbabacking, pagka umaatras. Bali Okay? all variants natin may ano na, may Backup camera. Ang wala lang sa kanya, backup sensor. Then ang pinaka main ano natin dito is yung reverse camera. Oo. Pero po pwede naman tayo magpalagay. Yes, pwede naman siyang install. Tapos yan, pakita mo yung ilalim. So dito ay color gray, ano, yung pinaka bumper niya. Okay? Tingnan natin loob. So buksan natin yung ilalim, ay yung loob. Okay. So yun, saan mo ba binuksan para makita nila? Bali meron kang ano dito. Ayun, Makakapa pindutan. na button. Parang rubberized dito. Hindi no? siya Okay. yung iba, 'di ba, parang pasok yung kamay mo. So ito ano na siya, may button siya dito. Okay. Tapos So, dito, ayan, napakaluwag. So kung mapapansin niyo mga kaibigan, maluwag pa rin yung likod niya. Tingnan natin kung gaano yung sukat Yung sukat hindi given pero kumbaga papakita lang namin sa inyo ng actual kung gaano kaluwag. Ako 5'6" ako, pangkaraniwan yung height ko. Ito yung sukat niya. Ayan. Makakaupo pa ako rito. Pwede ka pa magkape. Magkape. Tapos So, dito sa ilalim, merong same dito pa rin. cover. From previous na expander, ganito rin yung design niya sa likod. So medyo ano siya, malaki space. Pwede ka maglagay ng mga Pakita mo rito. malalaking ano no. Like sapatos yan, pwede. Ayan. Ganda yung sukat. Then kagandahan niya, may cover siya. Basic Ayan yung mga tools yan. So, ito yung mga tools. May jack dito. Okay. Tapos, natatumble down yung mga upuan din ito. Sir, mamaya i-set up natin yung ano. So, kung yung ibang competitor natin, meron silang mga sofa bed na sofa tinatawag. mode. So, meron tayo dito. Mamaya i-explain natin. Meron tong ano. Kakaibang ano, sige. Twin bed. Twin bed. Pero ito, ayan, pakita na natin. Ito, natatumble down to. Meron siya dito. Yan, pwedeng hilahin dito. Yan, Then, mamaya set up natin yan. Okay. Okay, yan. Luwag oh. So, mamaya, pati yung second row, pwede rin natin siyang ibaba. As in, flat siya. Flat siya. Ayan, pakita mo rito sa loob, meron ditong mga cup holder. Isa, tapos pocket dito, may pocket dito. Then, May 12 12 volts dito na parang pwedeng sasakan ng mga chargers. Tapos sa kabila, ganun din. Cup holder din. Cup holder, tapos may pocket din. Pakita mo yung taas, from here, meron diyang aircon. Tapos may mga controls din doon. Ayan. Okay. Yung ibabaw, anong color nito? Beige, no? Ayan. So, doon tayo sa gilid. Tapos, punta tayo sa harapan. Titingnan natin yung engine. Tapos, tingnan natin yung interior design. Okay. So, dito sa gilid, yung height nito gaano kataas? Yung overall height niya is 1,750 mm. Ayan. So, ito, 5'6" ako mga kaibigan. Ito yung height ko. Ganito siya kataas. Halos kapantay mo. Oo. Tapos, ang nabalitaan ko, humaba daw to. Yung Compared wheelbase dun niya. sa, yung wheelbase ba or yung sa, sige, yung haba nito, gaano Yung kahaba? haba niya is 1,775. Ay, 2,775, sorry. Okay. So, kung i-compare natin siya, sir, sa mga competitor niya, is eto pa rin yung mas mahaba. Okay. So, ano nga ba yung magiging benefits natin, tsaka advantage? Yung wheelbase ba yung binanggit mo kanina? Yung wheelbase, sir. Okay. So, syempre, pag mas mahaba siya, is yung mas stable yung sasakyan. Okay. Plus yung comfort sa loob kasi mas maluwag. So basically, yung comfort tsaka mga legroom sa loob is mas maluwag din. So mamaya, papasok tayo sa loob. Tingnan natin kung maluwag talaga. For ground clearance para natin is 225 mm. Ayun, nabanggit nga si Sir. Napaka-ganda nung ano, no? Ito siya, ganito siya kataas. So mataas Dito. talaga yan, sir. Okay.
Tapos dito, napansin ko, meron na rin siyang pindutan dito. So, yan yung explain So, natin yung- kanina na both side meron nga siyang smart entry button. Okay. So, ulitin ko, kung nasang side yung susi mo, doon mo lang siya pwedeng magamit. So kung halimbawa, nandito yung susi, mapipindot mo din dito. Kaya lang yung susi. Kaya lang yung susi nasa loob. Okay, sige, sige. Okay, so, tingnan muna natin uli dito sa hood. Tingnan natin yung engine. So, Okay, bubuksan sir. ko na, Sige, sir. Pare, ako na Okay. magbubukas. Ayan. Wow. So, ayan yung engine, mga kaibigan. Pa-focus na. Pakita natin engine. Ayan. So, gaano kalaki yung engine nito? The Okay. same pa rin ba dun sa previous? Yung engine Or natin ganun same pa pa rin, rin? 1.5 pa rin siya. Okay. It's 4A91, 1.5 liter inline for DOH or in dock na tinatawag, 16 valve with Maybach engine. Then, yun nga, for GLS variant, engine push start tayo. Then, yung displacement niya is, yung exact is 1,499. Kaya 1.5 siya, 1,499, no? no? Kaya 1.5. Then, kung pag-uusapan naman natin yung bore and stroke in millimeter, bali 75 by 84.8 siya. Then, compression ratio niya is 10:1. Doon naman sa power, yung max power natin is 104.5 PS at 6,000 RPM. Then yung max torque natin is 141 Newton meter at 4,000 RPM, sir. Fuel system natin ECI bali electronic control injection, multi-point injection siya. Wow, okay kabisado ni paring Seb Okay. Ayos. So, dahil sa 1.5 lang siya, maliit lang compared dun sa mga SUV. Actually, hindi mo Power. mararamdaman. Yung iba kasi iniisip baka underpower dahil sa 1.5. So, hindi siya underpower. Okay, Mamaya, malakas. ite-test drive natin. yan. Mamaya Check ite-test drive natin, mga kaibigan, ha. So, bago natin tingnan lahat ng mga nasa loob, tingnan muna natin yung legroom, no, mga kaibigan. Okay, so dito sa passenger seat, gawin ko muna ay ano muna natin yung aircon. Saan ba yung aircon dito? Ayan. So dito is i-adjust muna natin yung ating seating position dito sa driving position natin, ano. Ayan. So ito yung driving position ko, ako ay 5'6", no. Tingnan natin yung luwag doon sa second row. Okay? Ayan. Okay. So dito, ang luwag, mga kaibigan. So 1, 2, 3. May 3.5 pa na space mula dito sa aking tuhod. Tapos, etong ang paa ko, ayan, ang laki ng space dyan. So totoo nga, napakaluwag ng space dito sa loob, mga kaibigan. Tapos, si paring Seb nandito sa passenger side. Ayan, yan na ba yung position mo dyan na ano ka? Actually, ito medyo I-atras mo pa ng naka-forward konti. tayo. Then, ayan. Yan na yung position mo dyan. So, sagad, 5'8". Oo. Yan. So, kaya pa rin kahit nakasagad. So, kung Oo. kukunin natin yung sagad naman dito sa likod, Ayan. sobrang luwag. Then, sa Ayan. second row, is maluwag pa rin. Maluwag pa rin, mga kaibigan, no? 1 So, and a half. yan. Ganyang kalaki. So, halos isang dangkal, no? Okay, maluwag nga talaga. Tapos, ang napansin ko lang, mga kaibigan, yung pinaka-tambol dito sa gitna. Ayan, dito, yung tambol dito. Ay, medyo mababa siya. Tapos, madaling magpalit-palit ng pwesto rito dahil nga doon sa sinasabi kong tambol na to. Ay, mababa lang siya. Okay, tingnan na natin yung yung seat material dito. So, bali ito ay fabric pala. Yes, sir. Bali, Top of the line na bali GLS to, di ba? Oo. Tapos ang napansin ko rin, yung upuan na to ay meron din siyang armrest dito sa gitna. Tanggalin natin. Ayan. So pasensya na, mga kaibigan, brand new tong sasakyan na nakikita ninyo, kaya mga naka-plastic pa. So paano ba to? Ayun, ihilahin dito. Ayun. So meron siya ditong dalawang bottle holder or cup holder, mga kaibigan. So kung dalawa lang kayong sasakay dito, isa rito, isa doon, so dalawa siya. Okay?
Tapos dito, ayan, bago tayo pumunta sa harapan, makikita ninyo meron na ritong USB port at saka dito Type-C na USB port din. Okay, bali Okay. dalawa yung ano natin, no? May isang Dalawa. Type-C din. Tapos pakita natin na itong mga upuan dito sa loob ay natatumble down. So Okay. paano ba? Pwede mo Tumble natin, na natin. Okay, sige. Okay, so dito na muna tayo. O pati itong likod, ayan. Sa Okay. likod. So tumble down natin. So, bali dito sa may pinaka third row natin, meron kayong makikita dito. Ayan. Yan. So, hatakin nyo lang para tumupi yan. Okay. Okay. Tapos dito ka lang, pakita mo rito. Then, dito sa second row natin, medyo may plastic pa kasi, may lever dito sa side. Sa side, Ah, okay. same din dyan. So, Ayan. pag actually, ayun nga, pagka kasi hindi mo siya binalik, nakaganyan siya. Pero kung gusto mo yung flat, Yung flat lang. for Ganyan example, mo may na siya. kakarga ka. Iyan mo lang. Ayun. So kung halimbawa magkarga ka ng mahabang ref, Mm. washing machine, o yan, naka-flat siyang ganyan. Tapos po pwede ka na rin mahiga rito. Ito na yung pinakauna ito mo. yung pinaka ano niya. Kung halimbawa meron kang kahit sa pen. Actually ito malambot naman ha. Oo. Pero kung gusto mo talaga yung para kang matutulog, Oo. so pwede kang maglagay ng foam. So yung size niya is pang twin bed. Twin bed. So yun nga, ulitin ko, yun sa competitor natin, kung meron silang long sofa mode. Oo. So dito, twin bed tayo. Twin bed. Okay. Tapos yun nga, kung gusto nyo rin na halimbawa, dalawa lang kayo talagang sasakay dito, tumble down to. Kasi ako, personally, ito yung nakikita ko maganda So rin. kailangan mo muna siya, no? Para Ayun, oh. tumble down na. So ganyan mo siyang ganyan. Yan. Tapos i-tumble down mo siya. Ayan. Tapos iangat mo to. Dito ka sa gilid. So dito, meron tayong Ayan. sofa mode. Dito ngayon, meron ka ditong hindi sofa mode to yung parang Kumbaga, limousine mode. Sobrang relax kasi maluwag Ayan. na yung legroom mo dito. Paano ba ina-adjust yung sandalan dito? Dito Diyan din yata. sir sa taas yan. Ayan. Okay. Yan. Plus yung sa head mo, pwede mo rin itaas yung pinakasandalan. Ito. sir. May button lang sa gilid Sa gilid. Nasaan ba? para tumaas siya. Ayan, naka-plastic kasi. Tanggalin muna natin, Oo. mga kaibigan. Balik na lang natin. Pasensya na sa freeway Baliwag ha. So, medyo makunat lang. Bago pa kasi. Saan ba yun? Makunat. Saan nga ba ito? Baka hindi na. Dito, ito. Ito. Medyo ano pa siya Ito, hanapin. hotel. Ayun, dito. So dito ka talaga sa loob magpipindot pag ganun. Sige, hilahin mo na. Sige. Ayan. Ayun, Ito. dito naka... Medyo ano Pakita kasi, makunat pa. Ayun, dito po siya pinipindot mga kaibigan ha. Baka mamaya yung iba hindi pa alam. Ayan, so at least alam nyo na rito sa So ating para video. kung gusto mo, yung Ayun. ulo mo yan, relax din. So yung pinaka headroom niya ito. Isang kamao mga kaibigan. Okay, so dito pagka naman binalik natin to rito, ayan. Tingnan natin kung maluwag pa. Maluwag pa rin mga kaibigan. Maluwag pa rin. Okay. Tapos alam mo na-adjust yan ano Yes, pa pwede abante. natin i-adjust. So, Ayun. ito yung sagad sa harap. Ayun, So kung titingnan mo, kahit nakasagad siya, medyo maluwag pa rin. maluwag pa rin. So, Kumbaga yung legroom. pang Pilipino size kayang-kaya. So kahit medyo gustong nakasandal ko, line pa. okay pa rin. Okay pa rin tayo. Okay. Comfortable mga kaibigan. Okay? Tapos meron pa ritong handle dito sa ceiling, pati rin dito sa kabila meron. Okay? Tapos itong aircon, may aircon tayo dito para may sarili tayong lamig dito sa likod ano. Ayan, Para ang lamig. hindi mahirapan yung sasakyan natin, tsaka syempre yung comfort din ng mga nakasakay. So meron tayo dito sa second row na aircon. So hindi lang siya sir blower. So may sarili siyang motor din. Yung ibang competitor natin is blower lang. Blower lang to. Ito Parang- talaga may sarili siyang ano eh. Kumbaga pantulong lang para lumamig. So ito may sarili talaga siyang motor. Oh. Mas mabilis, mas Mabilis ang malamig. lamig. Okay. Sige, punta naman tayo sa harapan. Okay, so dito naman mga kaibigan, yung door trims, ito yung itsura. So ito ay hard plastic, dito naman ay leather. Tapos ayan, may mga stitching dito. Ayan, leather din dito sa armrest. At ito makikita mo, parang ano siya, carbon fiber mga kaibigan. Ayan, tapos ito yung mga controls ng ating window. Tapos control ng ating, ayan, lock and unlock, central lock. Okay. Tapos chrome yung door handle dito sa loob. Okay? Tapos meron ditong parang gray.
gray color. Meron ditong bottle holder at dito meron tayong mga space din dito lalagyanan ng kung ano-ano. Tapos dito may speaker. Tapos dito naman, pag nakita nyo rito sa harapan, pagpasok ninyo, makikita ninyo may mga pindutan dyan. So ito ay control sa side mirrors. Tapos may traction control dito. Saka info. Itong info para dito yan sa dashboard natin, sa MID. Okay, tapos itong ating manibela ay leather din na 3 spoke, 1, 2, 3. Tapos ang ganda rito, may bagong design dito, parang may butas-butas dito na parang honeycomb din. Ano ng mga bees. Bali yung leather wrap natin is for GLS variant po. Ayan, GLS variant to mga kaibigan. Meron ba itong Yes, tilt and tilting and telescopic telescopic? Tinan nga natin. Saan ba Sa yung gilid. dito? Sa gilid. Ayun, dito. Tilting, telescopic. Nice one. Maganda to kasi nga, depende kasi sa height ng mga magdadrive eh. So, Paka-importante. mas nakukuha niya yung mas Yung kumbaga level. fit sa kanya. Tapos dito, yung lever para sa hood mga kaibigan. At dahil nga automatic, dalawa lang yung ating pedal dito, gas at saka brake. Tapos meron tayo ditong footrest. Ayan. Tapos ito nga, nakalagay dito yung bago nating floor matting na carpet type. Tapos meron ditong bukasan ng gas. Okay, yung gas cover natin. Ayan. Tapos dito naman sa upuan, merong height adjustment, iniikot dito. Yan, pinakamataas ang lalagay ko. Tapos, ayan, layo mo ng konti yung camera para makita ako. Tapos adjust natin to pa abante para adjust natin yung ating position. So yung lever mga kaibigan nandito sa ilalim. Tapos meron ditong lever para sa sandalan. Okay. Ayaw bumalik. Ay, ipit. Bago pa kasi, ganun ba? Yung mga plastic. Ayan, may mga plastic kasi. So ito yung pinaka magandang position ko. Pakita mo nga yung height. Ayan, no? 1, 2. Ito na yung pinakamataas na lever mga kaibigan ng upuan. 1, 2. So Maluwag mataas talaga pa. siya. Actually, kung na-review mo yung dating expander, Mm. medyo malaki talaga yung pagkakaiba niya rin sa interior. Oo. So kung mapapansin nyo, ito is parang may straight design siyang, kumbaga one Parang line lang. straight No? na, no? So yun yung isa sa mapapansin mo. Plus, meron siyang parang, kumbaga may pagka two-tone siya. Meron siyang, eto, parang chocolate brown plus black. Mm. So before kasi parang pure na hard plastic siya. So ngayon may parang soft pad Leather siya. na. Hindi siya leather. Leather siya pero soft pad siya. Soft na. Yun nga, parang ang feel mo is SUV pa rin. SUV feel. Kumbaga yung feel nung naka-SUV ka is nandoon kasi dahil ito nga may mga soft pad siya. Ganda dito. Ano ba to? Metal? Parang plastic Parang plastic din. siya na metal lang ang dating. So karaniwan kasi talagang pagka ganyang dashboard talagang hard plastic lang. So yun yung maganda sa kanya, nilagyan niya ng ganitong accent na parang dark chocolate tapos ano siya, soft pad siya. Dito sa LCD monitor niya. LCD gaano kalaki? natin is 7 inches yan. Ayan. So i-ano lang natin, browse lang natin sandali. So touchscreen siya mga Touchscreen kaibigan. Okay, so ayan, mga settings yan. So typical sa mga ano, ayan, napapaano nga pa pala. Okay, so hindi siya Android mga kaibigan. So, FM, AM, ganun. Pero ano ba yung special niya? Meron ba siyang parang Android Auto? Yun, yung Android Auto and yung Apple CarPlay. Okay, meron pala siya noon mga kaibigan. Tapos ito yung hazard. Okay, nandito yung nakapwesto yung kanyang air vents sa aircon, kabilaan dito. Tapos ito, ano special ngayon dito sa ano? Yun. Nagbago rin to, no? Yes, so bali isa din siya sa mga changes ni Expander. Previous kasi is ano tayo Yung dial parang type. Tawag doon, analog ba tawag doon? Oo. So dito is Dial more in type. digital. So Para siyang piano dahil pindutan dito. So for GLS variant natin, digital na siya. Tapos ayan. toggle, parang toggle switch tong control niya mga kaibigan. Ayun. So for ano yan, fan blower tapos yung sa Tapos ito thermostat naman sa natin. thermostat. Galing, no? So ito yung mga pindutan niya. Tapos may 12 volts dito, saka USB. Meron ditong, ito parang dati na to, yung lalagyanan dito. Tapos meron ditong space din dito. May cover ba to? Wala. Wala sir. Bali yung ito lang yung makikita natin. Tapos yung sa max call parang ito yung parang auto climate control niya. So yung Ayun. yung nag-a-adjust yung fan Mga blower fan. niya. Depende doon sa nakaset. Temperature. Nakaset na temperature. Ayun. So, So, mentras mas maraming ano rito, gilit-gilit, Yan mas yung malamig. Mas malamig. Pag tinaas mo, may hot siya. Pero ito hindi natin ba magagamit? Magagamit. Ayan.
So, unless magpapatuyo ka ng medyas. Oo. Pwede. Pangpatuyo ng medyas, saka pampatuyo ng kamay. Okay? Tapos yan, recirculation button. May off button na siya. So, Tapos yung pag-on, dyan na lang. either dito, dito. Hindi, ito, sa ano lang talaga. So, Ayan, adjustment ng thermostat. off natin. Off, tapos on. Ayun. So wala siyang nakalagay na on, mga kaibigan. Okay? Tapos may rear defogger, saka may front defogger. Ayan, so ang kagandahan nito, hindi magpa-fog yung ating windshield pagka pinindot natin yan. Maganda. Okay, yung sa mode, yung syempre yung direction. Yung flow ng air, no? Okay. Ayan, meron sa paa, naramdaman ko. Yan. Ayun, saka sa mukha. Okay. Tapos dito naman, So, yung usual, no? Usual kung na... mapapansin nyo, same pa rin siya. Mm. Ang naiba lang is, syempre, mas maluwag na. Kung Mas mapapansin maluwag. nyo. Kasi wala na yung Wala yung traditional handbrake. handbrake. So, ano na tayo? Electronic parking Electronic brake. parking brake. Oo. Ayan, so hindi pala tayo So, naka-handbrake. Same Ayan. din, pataas. Then with brake, auto hold tayo. Ito, auto hold. So, So, ibig sabihin, pag naka-auto hold, pagka huminto tayo, automatic na siya. Oo, sir. So, Ano? once na mag-ano ka sa gas Alisin mo yung gas, automatic siya. automatic siya. So, kanina, napansin nyo kanina na wala siyang ilaw. Sabihin, hindi tayo nakapag-handbrake kanina. Okay. So, same din, pag i-release mo, pababa din. Pababa. Parang, yung humahawak ka ng usual na handbrake, Pataas. Yan, naka-handbrake. Tapos, pagka gusto mong alisin yung handbrake, baba lang. Okay. Ayun. Tapos dito, meron ditong dalawang cup holder. Dalawang cup holder. Tapos, Tapos ito, parang mambaga matchy-matchy siya dito. Nag-match sa harapan. Soft touch din siya. Tapos, yun nga kanina, di ba, meron tayong twin bed. Mm. So, habang namamahinga ka, kung halimbawa kumakain kayo, nagpipiknik, isa sa key selling point natin, meron tayong tissue holder dito. Ayun, pakita natin. Sa akin So, na yung wala yung yan camera. sa ibang brand. So, tissue, Tissue holder. dukot-dukot ka lang. Okay, Kumbaga, kung may activity man sa likod, habang kumakain kayo, nakahiga, ayan, Ayos, meron tayong tissue holder dyan. Paano yan nilalagay? So, ipapasok mo, sir, yung tissue dito, tapos dukot-dukot lang. Dukot-dukot na lang. Tapos ito, malaki yung kanyang compartment dito sa center console. Tapos leather nga siya. Okay. Okay. Tapos pakita natin yung sa taas. So dito sa taas, meron siyang sun visor, pero may ilaw ba to? Wala, sir, siyang wala. ilaw. Pati rin dito sa driver side. Sa driver side walang Dito lang, mirror. Okay. Tapos yung kanyang rear view mirror naman ay manual. Ayan. So napansin ko lang dito sa view natin, mga kaibigan, ay ang ganda, bagong-bago yung experience natin dito dahil parang napakaluwag nung visibility. Halos Yun. kita mo lahat yung yung nasa harapan mo. So mamaya tingnan natin actual yung magiging experience natin dito. Tapos dito may space din dito. So parang napakaliit lang nung blind spot, mga kaibigan. Yun. Buti, sir, napansin mo yun, yung kumbaga wide yung view mo plus dito is nalilesen yung blind spot natin. Yun, ang ganda. Tapos yun na nga, meron pa ritong speaker na tweeter. Ilang earbuds nga pala to? So, dun sa airbags natin, bali driver and passenger. Tapos 3-point ELR. Okay. So dual SRS airbags lang siya. Then sa second row is bali tatlong 3-point ELR. Tapos dun sa pinaka third row is dalawa. Okay. Yun ang pinaka natin main security safety natin, or safety na pwedeng makuha sa sasakyan. Tapos ito, makita nyo meron ditong space din dito, additional mga tissue, mga cellphone, payong. Payong. Tapos maluwag ba yung maluwag yung glove box, mga kaibigan. Ang kagandahan dito, kung mag-isa ka lang na driver, meron ka ritong malapit lang yung pinaka opening, yung pinaka handle. Iba kasi dito sa bandang gitna. So dito maluwag, malapit lang sa driver. Mas pinalapit. Tapos dito, yun lang, wala siyang paddle shifter. Wala, sir. Wala siyang paddle shifter. Tapos ito yung itsura ng kanyang MID. Manual lang siya or analog lang siya, mga kaibigan. Yung kanyang tawag dito, yung tachometer at saka speedometer ay analog. Tapos meron siya ditong MID na digital, mga kaibigan. Tapos ito na nga yung itsura ng kanyang manibela. Meron ditong audio control. Tapos meron ditong ayun, ang maganda rito, meron siyang cruise control, mga kaibigan. So, ito yung wala doon sa counterpart niya. Yes. Bali, ito, ang kagandahan sa Expander, all variants from one manual to GLS, meron tayong cruise control. Ayan, no? So, pindutin mo lang siyang ganyan, lilitaw doon. Tapos, yun. May rest, set, cancel. Tapos, ito namang audio control,
controlled naman dito sa kanyang head unit. Tapos, ang isa pa pala rito, meron dito mga kaibigan, meron siyang tawag dito, yung pinipindot Sa dito. overdrive. Overdrive. Pag pinindot mo to, lilitaw dun sa kanya. Usually Ayan. ginagamit lang naman yan, parang ano siya, parang nag-engine brake or halimbawa overtake ka na parang mabibitin ka. So pwede mo siyang gamitin na parang magda-downshift siya or Okay. mag-stay siya dun sa gear niya. Ito yun. So make sure lang na pagka ginamit mo yan, ibabalik mo din kasi syempre mas lalakas yung gas consumption mo pagka naka-on. Saka yun nga, dun yung parang maingay yung engine. Kasi lagi siyang galit. lagi isang galit. Power. Kumbaga parang yan yung Mas magbibigay ng power. yun. Kung sa ibang variant or sa ibang unit, yung pinipindot power daw. Yun. Kumbaga nilo-lower niya yung RPM. Or nilo-lower niya yung gear. Kaya yung RPM tumataas. Okay. Para mas maibigay niya yung kailangan mo na bilis. Oo. Yun, nakakalimutan natin. Magkano nga pala yung mga presyohan? Mga price ng bawat variant. Bali for GLS natin is 1,180,000 for 2023 model. Previous price kasi natin is 1,138,000. So ngayon is 1,180,000 Okay. for GLS. Tapos yung mga available colors naman para sa kanya. So ayun, for GLS again, bali meron tayong 4 na color. Isa is itong graphite gray silver, graphite gray, Okay. then quartz white pearl. Pero sa white pearl is meron tayong additional 15. Then red metallic. Then yung isa silver natin, although iba lang yung code, blade blade silver. Okay. Blade silver metallic. So dati kasi silver metallic lang siya. Okay. So ngayon silver blade silver metallic. Oo. Okay. Ganda ng mga colors, ano? Okay, so siyempre, yung hinihintay ng iba, ng karamihan. Test drive. Ito, lagyan natin sa reverse. Then Tapos release natin to. Ayan, nag-reverse na tayo no, sa camera. May reverse cam kaagad tayo once na mag-engage siya sa reverse na. Ayan, napakaganda ng nung LCD monitor natin. Kitang-kita mo mga kaibigan yung nasa likod. Pakalinaw Kahit medyo parang naaarawan siya, no? Yung iba kasing LCD pagka parang naaarawan, medyo yung hindi mo na siya kita. Oo, ayan, ganda. Tapos lagyan natin sa drive, then diretso tayo. Okay, napaka-responsive mga kaibigan ng kanyang engine Konting tapak lang doon sa ating silinyador. Bigay ka agad. Yung kaagad yung napansin mo, no? Tapos, yun nga, totoo yung sinasabi ko kanina, yung visibility, kitang-kita mo yung daan. Okay? Dahil ang isa pa, yung inangat ko yung upuan mga kaibigan, yung line of sight ko talaga, kitang-kita ko yung harapan. At yun na nga, nakakatulong itong area na to, yung mga bukas na, yun dito, sa side mirrors, no? Dito, kitang-kita mo yung daan, yung blind spot nalilesen mga kaibigan. Pati yung side mirror, ang ganda ng positioning, yung laki, saktong-sakto. Kitang-kita mo yung gilid. Ayan, konting tapak mo lang sa silinyador mga kaibigan, binibigay niya kaagad yung power. So ano yung para sa mga viewers, so kung ano yung napansin mo pag tapak mo sa yun nga, konting konting tapak mo lang binibigay mo delay, Wala siyang delay. Hindi mga parang kaibigan. Compare natin sa iba, siguro may mga nagamit ka na rin. Meron parang pagtapak mo, may delay siya bago kumagat yung speed na hinihingi mo, di ba? Ayan, pagka tinapakan mo siya, ano kaagad? Wala. Basta tinapakan mo, parang yun nga, ramdam mo, kagad, tumataas kagad yung RPM niya. Ayan. Okay. Yung busina ba, pakinggan natin. Ganda. So okay okay mo naman yung busina Lakas naman yung busina. Yun. So yung typical na stock na busina, yun ang tunog. Tapos isa pang talaga mapapansin mo dito is tahimik. Para kang nagda-drive ng naka-off yung engine. Actually yun nga yung sasabihin ko kanina. Tahimik yung loob. Hindi mo dinig yung nasa labas. Saka yun nga, parang yun din yung isang upgrade na ginawa dito. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, no? Pero yung sa previous na expander, may konting ingay, pero dito ewan ko, meron silang nilagay na improvement. Tahimik talaga siya mga kaibigan. Yung engine hindi ko naririnig. Ayan, tahimik na tahimik talaga. So hindi tayo nagpapatugtog mga kaibigan kasi
hindi natin mapapatugtog dahil baka mamaya makopyright tayo. Pagdating naman sa suspension, dito sa Bulacan, mga kaibigan, alam naman natin na yung mga kalsada rito is marami tayo madadaanan na medyo malubak. O, katulad dito, meron ditong mga lubak-lubak kahit na papano. Ay, yun nga, sa suspension, wala akong masabi. Apakaganda. Para ka rin nakasakay sa Montero na isang magandang feature ng sasakyan ng mga Mitsubishi. So, maganda yung suspension niya. Ikaw ba dyan, anak? Ano yung feeling mo dyan? Ayun, malamig yun. Malambot. Ayun, isa pa sa feature na ano namin napansin, yung aircon niya, sobrang lamig mga kaibigan. Konting, ano lang mababa pa lang yung fan niya, saka yung 3. So, kung isasagad natin yung ayan, thermostat natin, plus considering na wala tayong tint dahil test drive unit to. wala tayong tint mga kaibigan Hindi pa rin nahirapan yung ating aircon. Malamig talaga. Okay. Ayan, so subukan nating iahon dito sa flyover, no? Kung wala tayong mga bulubundukin dito sa Baliwag, tingnan natin yung power niya. Okay, ito medyo mataas yung flyover dito. Ayan, tingnan mo, tutok mo dito sa RPM niya. Ayan, so tatapak ako sa gas para makaahon. 2,000 RPM. Tapos yung speed niya is 20 kilometers. Mga 20 to 30. So, nakaano yan? Ganun lang, nakaahon na siya. So, relax pa rin. Relax, kaya. Relax yung engine. Ramdam mo na ano talaga, maganda yung response ng power mga kaibigan. Actually, itong flyover na to mataas yan eh. Pero, so, kumbaga, hindi stress yung engine. Oo. No? Sa mga magtatanong kung kakayanin ba sa Baguio, palagay ko kakayanin. Kaya. Marami naman tayong experience na rin dito ng mga customers natin nung previous na nakakapunta naman doon. So based naman doon sa learnings ninyo, sa mga trainings ninyo, mga ilang kilometers or yung consumption niya, no? Yung gas consumption niya, gaano ka tipid or gaano kalakas. So doon tayo sa kumbaga realistic na, no? So actually depende pa rin sa driving habit, pero more or less kaya nito mga 11 to 12 or sabi natin 11 to 13. So again, depende pa rin sa driving habit mo. Pero kung ilo-long drive mo to, tingin ko mga 16 to 18 kaya. Oo. So, matipid pa rin, ano? Okay, subukan naman natin sa yung ano niya. Subukan naman natin yung tawag dito yung turning radius mga kaibigan, kung maganda. Liliko tayo dito sa gawi rito. Hanap muna tayo ng medyo walang sasakyan. So usually pagka liliko ka talaga, kailangan kakain ka muna sa kanan para kuha mo. So ngayon hindi tayo kakain ng space dito sa gilid. So, testingin natin kung kaya. Tingnan natin. Dapat hindi tayo aatras or aabante para makuha natin yung ano. So full turn natin yung manibela. Tapos liko tayo. Lagpasin natin tong mga to. Ayan. So yun, meron na rong shoulder. Dapat hindi tayo bumunggo dyan, ha. Okay. Tingnan natin. Kaya ba? Kaya? Ayun, no. Kaya mga kaibigan. Hindi na tayo. Kinaya. So binagalang ko lang kasi baka mamaya bumangga tayo. So kinaya niya. So maganda yung turning radius niya. Ano nga pala yung turning radius nito? So 5.2 yung natin. 5.2 radius nito. Humaba yung nito, yung wheelbase nito, pero nakita niyo naman kuhang-kuha niya yung yung pag-ikot natin. Akala ko hindi kaya. Akala ko nga rin babangga pero napasilip ako. Oo. Overall mga kaibigan, masaya ako, Masarap yung feeling na dinadrive yung expander. Ayan, yung medyo malubak na yan, ramdaman ninyo. Nakikita naman ninyo, nagwiwigil yung katawan namin. Ganda ng suspension niya, no? Oo, pero hindi siya masakit sa puwet. Kasi merong iba yung ramdam mo na matagtag kasi nga masakit sa puwet mga kaibigan. Kahit na medyo malambot yung inuupuan mo, ramdam mo na gumaganong ka. Dito, siyempre, malubak yun, nagwiwigil ka talaga. Pero, yun nga, hindi masakit sa katawan. Yan, kasi lalo na, importante yun sa long drive Kung malubak yung dinadaanan mo, long drive yan, kawawa yung nasa loob para siyang taho na inalog, bugbog ang katawan. No? Ayan, pero dito, sarap ng pakiramdam. Yun nga, since 17 na yung size ng mags natin, yung rim, so mapapansin mo talagang mataas ka, no? Oo. So parang yung feel na nakasakay ka sa SUV, nandoon. Tama.
Okay. Gusto ko sanang patugtugin yung ano, yung sound system eh. Baka Kaya lang, ano lang. madadali tayo. Okay, ibibirit natin mga kaibigan ha. So, Nasa 20,000 or 20 kilometers per hour tayo, birit natin, okay? 1, 2, 3. Karirahin natin itong si ano. Ang lakas oh. Oh, ayan, 60 kilometers per hour. Ganda ng shifting niya. No? Oo. Hindi siya yung parang ramdam mo may pagka-shift shock. Oo, ganda. Kumbaga, kahit diin ka isang diretso, smooth pa rin yung... Smooth ano pa niya. rin, oo. Okay. Hindi mo ramdam na nagsishift. Ah, Ayan, tapos yung preno niya, the best mga kaibigan. Okay, so much for that. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama sa amin dito sa pagte-test drive, pag-walk around ditong 2023 Mitsubishi Expander GLS automatic. Okay. yan. So, sa mga gustong or interesado sa unit na Expander or gusto nyo mag-inquire o may mga question kayo, so pwede nyo akong kontakin sa 0975-018-9770. So, yan. Huwag kayong mag-hesitate. Huwag kayong Call mag-iya. or text. Yan. Walang problema. Okay. So kung nagustuhan nyo itong aming walk around and test drive, huwag nyong kakalimutan mga kaibigan na mag-follow dito sa aming Facebook page, mag-like at syempre mag-comment kayo dyan sa baba kung meron kayong mga gustong sabihin regarding dito sa unit na to. At kung nagustuhan nyo nga, at huwag nyo rin kakalimutan mag-follow sa aming YouTube channel. Sigurado ko si Paring Seb, imo-monitor yung mga comment ninyo at sasagutin niya mga kaibigan. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next video. Salamat. Salamat. Palapit.